Brad, kailan ka magbabayad? Narito, panoorin ho natin. Kasama natin dito sa studio si Romil. Romil, anong problema at sino ang nirereklamo mo? Si Lito po, ma'am. At yung asawa niyang si Virgie. Bakit? Si Lito po, ma'am, ay hindi po siya nakakabayad ng maayos sa inuupahan niyang bahay. At Napag-aari mo? Opo. Okay. Okay, so ano pa ang nangyayari? si Virgie po, ma'am, itong si Virgie, ay sinisiraan po ako na ang siumay ko ay walang kwenta at lasang panis. Siomay, ikaw ay nagnenegosyo ng siomay. Yes po, ma'am, yes. Nagtitinda ka. Yes So, po, ma'am. dalawa binanggit mo, Virgie at Lito. Opo. Magkaano-ano tong dalawa? Mag-asawa po. Mag-asawa o mag-live-in partner? Yes, yes po. Live-in partner. Matagal na bang nangungupahan sa'yo yan? Yes po, magtatatlong taon na po. Kailan nang huling nagka-problema ka sa upa? Ano po, maglilimang buwan na po. Ano kasi itong kausap itong lalaki, ma'am, medyo ayaw doon, nakukulitan po daw siya sa akin. Kapag sinasabihan ko siya na, Lito, ano ba nangyari? Kailan ka pa ba magbayad sa bahay mo? Yan lang ba atraso nila sa'yo? Ang hindi pagbayad ng renta? Meron pa po, sa bike ko po. Anong storya mo sa bike mo? Doon sa bike po, ito ay bininta ko kay Lito. Kasi ito si Lito nagtitinda ng ice cream. Okay. Malayo yung pinupuntahan niya ng ice cream sa amo niya. Kaya po, bininta ko sa kanya yung bike sa halagang 700. Ano nangyari sa bike mo? Nabayaran ka na niya? Ang ano po, ngayon, hindi pa po ako nabayaran. Kasi ang sabi niya na maghintay-hintay lang daw ako sa pangako niya itong sa 4-piece. Siya ang inirereklamo ni Romil na sakit sa ulong nangungupahan sa kanya. Lito, pasok! Diretsahang tanong, Mang Lito, kayo daw po ay hindi nakakabayad ng renta at sinisiraan nyo ang siomay ni Romil at yung bike ay hindi nyo pa rin nababayaran. Ano ho ang nangyayari? Ganito kasi po, mami, hindi na po ako nakakapagtinda kasi lumalabo yung mata ko. May katotohanan po ba na kayo ay sinisiraan nyo na yung paninda ni Romil na siomay ay panis? Totoo ba po ito? Totoo po yan. Yung asawa ko na po ang nagkwento niyan. Yung asawa nyo ang nagmamarites noon, nagdadaldal. Opo, opo. Aminado naman po ako sa nirereklamo niya po. Sa bike po, ano na nangyari dun sa bike na binili ninyo? Yung bike ngayon, ma'am, na isang lako na po yun ng 500. Kasi para makabili po ako ng gamot pampatak sa mata ko. Okay, kasi nakikita naman natin ang mga bisita natin ngayong umaga ay pareho namang mukhang mabubuting tao, ano? Si Romil na gusto lang makatulong dahil unang-unang di naman niya siguro titingnang tulungan si Mang Joselito kung hindi siya naawa. Tama ba ako, Romil? Yes, ma'am. Okay. Umabot ka ng 5 buwan dahil na ba rin ba ito sa awa? Yes, ma'am. Okay. Bakit? Ano ang nakikita mong sitwasyon talaga? Nakikita ko po kay Lito, ma'am, na medyo hindi siya nakakatinda sa araw-araw sa ice cream. Kaya hindi ko na masyado siyang pinursige na singilin sa upa ng bahay. Okay. So, etong gusto mo lang talagang mangyari ay umabot, parang nainis ka ba? Saan ang galit? Nainis po ako kasi tinanong ko po siya, Lito, nasaan na yung bike? Bakit hindi ko na nakikita? Baka naman bininta mo na ito o sinangla mo na. Sumagot ito si Lito na huwag kang makulit kaya hindi naman tayo mga batang kausap. Bakit, Kuya Lito, hindi mo maamin kay Romel na naisanla mo na ang bisikleta? Nahiya na po ako sa kanya, ma'am. Okay. So, nahiya ka na, pero alam nyo na pagka ganyan ay lalong lumalaki ang problema. Pati ang asawa nyo ba ay nagtatrabaho rin? Wala pong trabaho din, ma'am. Nangangalakal po kami. Nagbabayad po kami ng mangulikta ng basura po. May bisyo ba kayo, Mang Lito? Wala po. Okay. Mang Joselito, katulad nung sinasabi nyo kanina, hindi naman na tayo mga bata para magpaulit-ulit.
hindi na rin ho tayo talaga mga bata para deadmahin natin yung ating mga obligasyon. Katulad ho nung ginawa natin na hindi pag-amin na isinanla na pala yung bisikleta. Di ba usually, nagrereklamo dito sa face-to-face kasi matabil yung naniningil, ano sila, sinira-siraan sila. Mukhang si Joselito, may ginawa ka bang ganun, Joselito? Pag naningil ka ba, sumisigaw? Kasi normal din sa Sinisigawan mo ba silang singilin? Oo. Ma'am, hindi ko po galing ganon. Kumbaga, sabi ko Lito, kung baka mayroong kang pera dyan, kahit 50, okay lang sa akin, basta magbigay ka lang. Bakit may ganong option, Mang Joselito, hindi nyo magampanan? Kasi iba ho yung parang pang-aabuso na ho sa kabaitan ng tao. Kapos talaga, ma'am. Kahit anong gawin to, tama-tama lang talaga pang... May mga anak ba kayo? Kasi kung nataon kayo sa talagang sobrang sama ng ugali na tenant, matagal na kayong napalayas. Anong paninira ang sinasabi ninyo tungkol kay Romel na galing dito sa mag-live-in partner? Bali, kagagaling ko ma'am sa trabaho noon, papauwi na ako, doon ako dumaan sa kanila. Ngayon yung asawa nito, may mga kausap na tao doon. Narinig mo? Opo. Okay, dumaan ka, ang asawa niya ay naririnig mong... Bali, nagkukwento po yung asawa niya doon sa mga tao doon na wag na raw pong bibili ng siomay ni Ronel. Dahil ito raw po ay walang kwenta at panis na raw po. Talagang ganun yung pagkakakwento. Opo. Sinita mo ba? Bali... Anong ginawa mo nung narinig Ang mo? ginawa ko po, tinignan ko lang siya. Ngayon, pagka uwi ko, bumalik ako sa kanila, sinabi ko rito na yung ano mo, nangungupahan sa'yo, sinisiraan ka doon sa mga kapitbahay. Na ang tinda mo raw na siomay ay walang kwenta at panis. Tawagin natin ang babaeng nagpapakalat umano ng chismis laban kay Romel. Virgie, pasok! Aling Virgie, bakit kayo pa yung may galit? At totoo bang pinagkakalat yung panis, yung paninda ni Romel? Paano naman po kasi? Papaalisin kami sa bahay niya. Wala. Alam naman niyang mahina ang paningin nito ng asawa ko. Tapos, alam naman niyang may PWD rin akong anak. Papaalisin kami. Wala pa akong pambayad. Okay. 5 buwan na ho kayong hindi nakakabayad. Opo. So, bakit hindi nyo ho naiintindihan na kailangan hong kumita rin yung negosyo niyang pagpapaupa? Kasi nga, nangangalaka lang naman po ako. Tapos nangungulit ako ng basura. Tapos ginaganyan pa niya kami. Bakit niya? Ano, Ate Virgie, bakit parang si Romel pa yung may kasalanan sa kahirapan niyo? Paano naman kasi pinapaalis niya kami sa bahay niya Kasi ho, Aling Virgie, hindi ako naniniwalang hindi nyo naiintindihan. Ginagawa nyo na lang hong dahilan. Summarize ko lang po. Nalimutan lang natin pero deep in my heart, gusto kong pasalamatan yung mga magulang ni Romel sa uri ng pagpapalaki at sa values na itinanim sa puso at sa isip ni Romel. No? Congratulations sa kanyang mga magulang. Kay Aling Virgie, parang tinatakpan ng galit yung kanyang mga pagkukulang. Meron tayong tendency gano'n minsan no? Para bubulihin natin para matakpan yung shortcomings natin. Aling Virgie, wala tayong makukuhang matinong tao sa mundo nakakampi sa inyo pag ganyan. No? Pasensya na po, pero nakita niyo ang reaction ng ating audience. Kasi po, nasusuklian natin ang hindi maganda yung magandang pakitungo sa inyo. Kung magagawa lang nating makita siguro yung kabutihan ng ibang tao, compassion ng ibang tao, bababa tayo.
no? Yung sinasabi ni attorney, humility. Bukod doon sa pwede kayong sapahan ng kaso, huwag na yun. Kasi ang turing sa'yo nitong bata, nanay ka niya, no? So, samantalahin natin at tandaan po natin ang pagtulong sa kapwa at pagiging mababang loob ay palaging binibigyan ng Diyos ng biyaya sa buhay. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Love.